Dito sa determination kung fit to stand trial si Pangulong Duterte, ano ba yung proseso rito? Sino ekspertong magsusuri dito sa Pangulo? At ano yung mga pwedeng gawin, let's say, ng prosecution or ng defense regarding this? So, nag-appoint na, kaya lang secret kung mga pangalan. So, isang forensic pathologist, Dr. Fortune pala yun. Wag. Wag mo na forensic pathologist, okay? Forensic psychiatrist. Tama ba? Psychiatrist kasi medical doctor versus a psychologist. Meron ding isang neurologist, behavioral neurologist. Tapos may isang medyo super special na expert, gerontologist and behavioral psychiatrist. So somebody who deals with the mental capacity, mental situation of old people. So, 3 expert magsasubmit ng report sa, ano ba to, next week? October 31. Next week, no? Halloween. Next week. So, magsasubmit sila ng report. November 5, ang bilis, di ba? November 5, mag-comment si prosecution, si defense, at si victims. So, makikita nila yung report. Kaya lang baka sa atin, hindi sa general public. At even, actually, nung kinakausap namin yung OPCV, sila kasi yung hindi din lahat disclosed sa kanila. Okay. Pero ito ba pwedeng questionin ng defense? Kunwari sabihin, teka, bias yung inano nyo i-appoint yung experts. Yung portion na, kumbaga, you assail the personality, it should be now. Or it should have done. Kasi yung appointment happened in around September 24. Before the appointment even, kailangan nakapag-comment na sila. Sa October 31, November 5, ang question mo na lang sa laman ng report. Kasi dati nag-usapan na, 3 ba o 5? Sabi ng prosecution, what if 5? 2 psychiatrist, 2 ganito. Sabi ng judge, or parang sabi ng defense, ay ayaw namin kay ganito, gusto namin ganito. Sabi ng judge, ganito na, 3, 1, 2, 3, ganyan. At lahat yon, 2 nakalista sa list of experts ng ICC. Yung isa, hindi pa, pero pinapalista. Okay. Ito finally, no, kung yan yung magiging, medyo nakikita yung calendar patungkol dito sa trial ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paano naman yung parallel efforts ng ICC para panagutin yung iba pang may kinalaman dito sa crimes against humanity, allegedly. Okay? Kunwari, Bato, Bongo. Kung ako yung prosecutor, nakahinga na ako kasi tapos na tong jurisdiction challenge. Of course, i-appeal. Pero wala pa. Wala pa akong sasagutin. Bibigyan naman ako ng time. Medyo petics na nga lang sila kasi nga, nasubmit na nila yung ebidensya sa kabila. Comment na sila sa kung ano't ano man. Except na lang kung appeal nitong jurisdiction challenge, except dito sa report. So, this is the perfect time to settle down at sabihin, mag-apply na ako ng bagong warrant. Kasi, kumbaga, it's picking up where you left off. Nung binuo yung charges against Duterte, para kang nag-review ano bang sinasabi ng ebidensya natin? Kaya precisely, dun sa parang pre-confirmation brief, nung pinapaliwanag nila kung anong ginawa ni Duterte, sabi nila may 8 na co-perpetrator. Kulang na lang mag-apply ka ng warrant using that information. Kaya except, kailangan mo pala ng birthday. May makakapagbigay po ba mga netizen? Birthday, pangalan ng magulang, birthplace. Yan. Kailangan ding alam yon ng ICC. Nung 8 co-perpetrators? Oo, na they will proceed against. Yung i-issuean nila ng warrant. Madali malaman yan. Madali lang yan. May Wikipedia ba? SALN. SALN. Oo nga, no? Pwede natin ipa-request pala. Sige. Sabihan namin. So ito yung mga procedural na kailangan. Okay. So ito nga, may dahilan ba para kabahan o mga tug na itong sina Bongo at saka Bato de la Rosa? Naku, oo. Kung ako kay Bato, nagtatago na ako sa Bato. Kasi, actually, hindi mo, undeniable yung role niya sa war on drugs.
to the extent na hindi na siya ma-redact, hindi na mabura yung pangalan niya dun sa mga dokumento. Ito yung dati nating pinag-uusapan na nabanggit yung pangalan niya. Kasi parang, bakit ko pa i-redact? If you look at all the documents, the ICC has not mentioned names, but his and another person's binanggit kasi unavoidable. And kung ako nga sa kanya, nagsasubmit na ako sa ICC para medyo magsabay kami ng pinakamamahal niya. Kung ako sa kanya, sasabayan ko na yung nakakulong ngayon. Kumbaga, hindi na ako lalayo kasi ang hirap nung nauuna yung dun sa isa. Paano kung makagilty na kaagad yun? Diba? It portends a lot for my case. So, sasabay na ako para mag-joint forces kami kahit paano, no? Although hindi sila pwedeng magpareho ng abogado. Mag-joint forces kami para sabay halos namin aayusin yung mga witnesses. Because things can change over time. Kaya, kung ako sa kanya, now is the perfect time, habang hindi pa ulit nagre-resume yung hearing ni Duterte, to submit to the court. How about si Senator Bongo? Si Bongo, ayaw magsalita talaga ng, kumbaga, yung prosecution yan eh. If Bongo played a cerebral role or a thinking role, sorry. Kumbaga, nag-isip, kumbaga hindi yung, Bong, bayaran mo yan. Ito, labas mo to. Hindi utusan lang. At sa totoo, hindi ako ang makakapagsabi nun, kundi si Bongo. Siya yung may alam kung anong role niya. At kung may mga insider witnesses, and I would imagine there are a lot already, ilan pa lang yung nagpa-public, pero parang kung ako, mapapaniwala na ako, no? Pero through the documents, sifting through the documents, yung kay Las Cañas, hindi masyadong nagpapalawi kay Bongo. Mukhang si Bongo talagang all about the money. Sorry. Kaya ngayon nga, di ba, may kaso siyang hinaharap, mas corruption pa. Kaya, yun, ano yung role niya sa pag-utos ng patayan, baka money side siya or logistic side. Yun ang i-determine ng prosecution. At hindi pa natin malalaman sa ngayon. Wag mo na. Yan yung medyo pa-surprise, kumbaga. Okay.